Di sumilang ngayon, manunubos Kristo po. Mga anghel sa kalangitan, magsayang nag-aawitan ng papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Atin po ngayong ipinagdiriwang ang kapiyastahan ng pagbibinyag sa Panginoon. At sa banal na misang ito, isama po natin ang ating mga natatanging kahilingan kasama ng ating mga intentions. Ang mga may sakit na nasa kanilang mga tahanan at mga may sakit na nandito sa dambana, naraway sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon, naway abutin ang bawat isa ng kanilang mga pangangailangan, maging ang ating mga kapatid na pumanaw na, mga mahal sa buhay. Isama po natin sa banal na misang ito, lalong-lalo na para sa kaluluwa ni Elisa Nunez. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, O Panginoon, kawan mo kami, O Kristo, kawan mo kami, O Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong
angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan na sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklod sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, noong binyagan ng Mesiyas sa Ilog Jordan, bumaba sa kanya ang Espiritu Santo, at sinabi mo ang iyong anak na minamahal at lubos mong kinalulugdan. Kaming mga isinilang mo bilang mga anak sa tubig ng binyag at ng Espiritu Santo, ay mamalagi nawang kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Hali kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo, ngunit walang bayad. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko, at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo, kayo ay lumapit at ako ay pakinggan. Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan at ipalalasap sa inyo
ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Ginawa ko siyang hari at puno ng mga bansa, at sa pamamagitan niya'y ipinamalas ang aking kapangyarihan. Iyong tatawagin ang mga bansang hindi mo kilala, mga bansang di ka kilalay sa iyo pupunta. Dahilan sa Panginoon, banal ng Israel, ang Diyos na nagpalat sa iyo'y dumakila. Hanapin ang Panginoon, samantalay siya'y iyong makikita. Siya ay tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan, at ang mga likoy dapat magbago, na ang maling isipan sila'y manumbalik. Lumapit sa Panginoon upang kahabagan, at mula sa Diyos matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ng Panginoon, ang aking isipay di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan. Kung paanong ang langit higit na mataas, mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Ang ulan at nyebe, paglakpak sa lupa'y di na magbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik, ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, may galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at walang muntimang pangamba. Sapagkat ang puon ang lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magpasalamat kayo sa puon, siya ay inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Umawit kayong ng papuri sa puon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig, mga anak ng Siyon. Umawit kayo ng may buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magsitayo pong lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ipagpater ng Diyos ang salamat sa Alleluia. Pinapawili ang Diyos. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon,
Sinabi ni Juan Bautista sa kanyang pangangaral, "Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako karapat dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo." Hindi nagluwat dumating si Jesus mula sa Nazaret, Galilea, at siya'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, ay nakita niyang nabuksan ang kalangitan at bumababa sa kanya ang Espiritu na gaya ng isang kalapati. At isang tinig ang nagmula sa langit, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Heso Kristo. Maligayang pagdating sa pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Ano nga ba ang kahalagahan ng pagdiriwang natin ng binyag ng ating Panginoon, samantalang ang binyag ni Juan ay para lamang sa mga makasalanan? Kaya nga siya ang tinig na sumisigaw sa ilang, "Tuwirin ninyo ang inyong daraanan, pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan at talikdan, at magpabinyag kayo." Bakit kailangang binyagan ang ating Panginoon na wala namang kasalanan? 3 bagay. Ano ho? Una, pangitang-pangita po dito ang Santissima Trinidad. Kung inyo rin pong naaalala, noong magpahayag ang Anghel Gabriel sa mahal na Birheng Maria, presente din po ang Santissima Trinidad sa anunsasyon na iyon. Sa papaanong paraan, isinugo ng Ama si Anghel Gabriel sa isang dalagang ang pangalang si Maria. Ang Espiritu Santo ang lumukob na sinabi ng Anghel Gabriel, lulukob kay Maria para siya'y magbuntis at ang kanyang ipagbubuntis ay bugtong na anak ng Diyos, kaya siya'y anak ng Diyos. At ang ipagbubuntis ay ang ikalawang persona, ang ating Panginoong Hesus. Presente ang Santissima Trinidad. Ngayon naman sa pagbibinyag sa ating Panginoon, ang tinig na narinig na nagsasalitang mula sa langit, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang binibinyagan ang ating Panginoon at ang Espiritu Santo na bumaba mula sa langit sa anyong kalapati, nanahan sa ating Panginoon. Presente pa rin ang Santissima Trinidad. Ito ang Diyos na ating sinasampalatayanan, iisang Diyos sa 3 persona. Ikalawa, pakikiisa ng ating Panginoon ang kanyang pagpapabinyag sa ilog Jordan sa kanyang pinsang si Juan Bautista, sa kanyang kamag-anak na si Juan Bautista. Kung titingnan po natin, kaya nga sa Ebanghelyo po ni Lucas, ano ang sabi ni Juan? Nang lapitan siya ng ating Panginoon para pabinyag, sabi ni Juan, "Bakit ako ang magbibinyag sa iyo? Ikaw dapat ang magbinyag sa akin." Dahil alam ni Juan na ang ating Panginoon ang kanyang ipaghahanda ng daraanan at hindi dapat siya magbinyag, kaya nga ang pakilala niya, "Ang darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin,
ni hindi ako karapat dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Ano ang sagot po dito ng ating Panginoon nung aayaw ang kanyang kamag-anak na si Juan Bautista na siya'y binyagan? Hayaan nating mangyari ito dahil ito ang kalooban ng aking Ama. Pinasok ng ating Panginoon ang pagkatao ng isang tao at hindi po siya naging excuse sa lahat kung ano ang mangyayari sa tao at kung ano ang ritual na gagawin para sa relihiyon. Paglublob po ng ating Panginoon sa tubig na kung saan, ayon po sa mga eksperto, ito'y nagsisimbolo ng kamatayan, nagsisimbolo ng kadiliman. Paglublob ng ating Panginoon sa tubig, pinasok ng ating Panginoon ang kamatayan na ito at ang kadiliman. At sa kanyang paglublob, nagapi niya ang kamatayan at kadiliman. Kaya nga, naging mga anak tayo ng Diyos in adopted way. Naging adopted sons and daughters ang bawat isa sa atin dahil sa binyag na ito na ginampanan ng ating Panginoon. Naging kapatid natin ang ating Panginoon dahil sa kanyang pagpapabinyag. Parang sinasabi dito na walang pagitan ang pagiging tunay na tao ng ating Panginoon sa atin. Close na close. Maliban lamang sa kasalanan na hindi ginawa ng ating Panginoon. Lahat ay pinasok ng ating Panginoon para patunayan na 100% ang kanyang pagkatao. Dahil kung 100% ang kanyang pagkadiyos, 100% din ang kanyang pagkatao. Kaya kinailangan na siya'y magpabinyag sa pakikiisa ng ating Panginoon sa tao at para mapagtagumpayan ang kadiliman na hatid ng kasalanan ng tao na siyang tinanggal ng ating Panginoon noong siya'y binyagan sa paglublob sa tubig Jordan na iyon, sa ilog Jordan. Ikatatlo, ito'y pagpapakita ng misyon na gagampanan ng ating Panginoon. Ano ho? Dahil siya'y tagapagligtas, kailangan muna niyang iligtas ang sangkatauhan sa pamamagitan ng binyag na tinatanggal ang kasalanan ng tao. Bagamat wala siyang kasalanan, subalit kailangan niyang pabanalin ang tubig na gagamitin sa mga taong sasampalataya sa Kanya at magpapabinyag. Simula ito ng Kanyang paglingap, pagmamahal sa sangkatauhan, na later on, alam natin na pag-aalayan ng Kanyang buhay para sa pedestal ng accomplishment ng Kanyang misyon para mapagtagumpayan ang pagliligtas sa sangkatauhan. Ito ang misyon na gagampanan ng ating Panginoon. Sinasabi sa tinig, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Alam kong nabalitaan niyo yung nag-viral na clip post ni Kevin Villanueva noong siya mag-graduate sa Letran College. At doon sa kanyang graduation ay ang mga magulang ng kanyang mga kabatsmate na nag-graduate ay kanya-kanyang posing with their parents. Si Kevin Villanueva kasi ay ulilang lubos. Alam niyo ang ginawa ni Kevin Villanueva? Papaalala ko lang po sa inyo, pagkatapos ng graduation, suot-suot pa niya ang kanyang toga, pumunta sa sementeryo. Magkatabi ang kanyang magulang doon sa Memorial Park at pinikturan. Doon sa caption na kanyang inilagay, sabi niya, akala niyo'y kayo lang ang may picture kasama ang inyong magulang? Ito ako. Mama at Papa, sana maging proud kayo sa akin.
Ito ang binabanggit ng ating Amang nasa langit. Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Papaano magiging proud sa atin ang ating Amang nasa langit? Kung papaanong sa mga accomplishment natin, nagiging proud ang ating mga magulang sa atin. Yung mga baptismal promises na ating binabanggit sa tuwing may binyag, doon magiging proud sa atin ang ating Amang nasa langit kung atin pong susundin at tutuparin. Alam natin kung ano iyon, lahat po tayo binyagan, lahat din po tayo siguro'y nag-anak ng binyag, lahat kayo'y nagpabinyag sa inyong mga anak. Bagamat noong tayo'y binyagan ay hindi natin ito narinig, subalit ngayong malalaki na po tayo, sa tuwing tayo'y magnininong, magnininang, magpapabinyag sa inyong mga anak, nalalaman ninyo kung ano ang mga baptismal promises na ito. Kung gagampanan po natin ang lahat ng ito, kagaya ng ating Panginoon, sasabihan rin tayo ng ating Panginoong nasa langit, ang ating Ama, ito ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Sanggol, anak ng Beren, ang siyang isinilang ngayon sa Belen. Dulot niya ay kaligtasan at kapayapaan sa sanlibutan. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ipinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulugdang anak, tanggapin mo ang aming mga alay upang ito ay maging paghahain na kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya'y kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon At sumain niyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa Ilog Jordan dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan. Ang pakikipisa ng iyong salita sa sangkatauhan ay aming ngayong sinasampalatayanan dahil sa Espiritong sa Kanya'y lumukob na waring kalapating tagapagtaguyod. Tinanghal siyang Mesiyas namit iyong lingkod para ihatid ang iyong balitang mga abay itatampok. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 ang Panginoong Diyos, na makapangyarihan, ang Diyos ng mga hukbo. Lupa't langit ay napupuno ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas, at magbabalik sa wakas, upang siya ay mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Elisa Nunez na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa sa niya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't magindapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na esposo, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaharian magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa.
kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Walang araw ang liwanag, matatanaw ng bulan, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Balang araw mumutawi sa bibig ng mga pipig, pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati. Narito na manunubos, luwalhatiin ang Diyos. Balang araw tatakbo ang pilay at ang lampong, magsasayaw sa kagalakan, ihindak sa katuwang. Walang araw ang liwanag, matatanaw ng bulan, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Alleluia, Alleluia, narito na manunubos, luwalhatiin ang Diyos. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Walang araw mumutawi sa
bibig ng mga pipi. Pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati. Hallelujah, Hallelujah. Narito na manunubos, luwalhatiin ang Diyos. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing at sa katotohanan, sa matapat naming pakikinig sa iyong anak na aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala na din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW, at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrim's Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, sa darating pong Sabado, 13 ng Enero, ay formal na ilulunsad ang bisita pastoral
sa Archdiocese ng Lipa. Wala pong misa ng 12 ng tanghali at ang misa ng 9 ng umaga at 2 ng hapon ay healing mass at liturhiya ng pagpapagaling na may pagbabasbas ng banal na tubig. Maraming salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa iyong sambayanan na nasa iyong harapan, kasama ang mga gamit nila sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Alati sa Diyos sa kaitaasan. Alati sa Diyos sa kaitaasan.